Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon ay an assembly must be constituted. Anong ibig sabihin ng constituted? Ito ay binubuo. Yung assembly natin dapat ay binubuo ng ganito. Yun ang ating pag-aaralan. Napag-aralan natin ang letter A na ang church ay local. Yan ay merong lugar, may pagtitipon na pinagtitipunan na isang specific na lugar, lokal. Yun yung letter A natin. At ang letter B ay visible assembly. An assembly must be visible. Kailangan nakikita. Hindi po pwede na sasabihin mo na may church kami pero wala naman nakikitang mga nagtitipon. Building lang yun, hindi yun church. Building na church lang yun. Ang church ng Panginoong Hesus ay mga tao na nagtitipon. At yung lokal, nasa isang specific na lugar. Halimbawa, church sa Epeso, sa atin dyan, ay church dyan sa may Bitano. Merong specific na lugar. Yun ang letter A, local. Letter B, visible, dapat nakikita. Ang letter C naman ay organized. Dapat ay organized assembly. Anong ibig sabihin ng organized? Ang organized assembly ay merong maayos na pamamahala. Yan ang organized assembly. Merong bawat bahagi. Hindi ibig sabihin parang kalat-kalat. Ibig sabihin ng organized assembly ay merong pagkakaayos. Merong ulo. Ang head natin ay ang Panginoong Jesucristo. At tayo naman na mga believer, tayo ang body ng Panginoong Hesus. Merong pagkakasunod-sunod. Organized. Yan ang letter C na pinag-aralan natin. Ang katawan ay ang tayo at ang ulo natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. The head of the church is the Lord Jesus Christ and the body is the believer. Yan ang assembly must be organized. Yan yung letter C. Letter A, local. Letter B, letter B, visible, nakikita. Letter C, organized. Mayroong pagkakaayos ang church. Letter D na tayo. An assembly must be constituted. Ang pagtitipon ng Iglesia ng Panginoon ay dapat mayroong bumubuo. Number 1, tingnan natin kung ano ang bumubuo ng ano yung component, yung bumubuo doon sa church. Sabi dito sa number 1, by this we mean it must be made out of the right component. How absurd to assemble a motor vehicle out of milk, ribs, and uranium. Yan. Kung ang sasakyan daw ay bubuuin mo sa gatas o dahon o kahoy o anuman, siguro hindi tayo makakabuo ng magandang sasakyan. Dapat ang sasakyan ay dapat maayos ang mga bakal, ang mga pyesa, dapat ay matatag. Kasi bakit? Sabi rito, how foolish to build a house out of paper and bandage of meat. Kung gagawa ka ng bahay, dapat matibay, hindi lamang buo ito ng papel. Kaya nga ang bahay natin dapat gawa sa kahoy, sa bato. Dapat matatag. Kaya makikita natin na ang church ay binubuo ng mga believer.
at ang believer na ito ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo na siyang pundasyon. Matatag ang Panginoong Hesus. Ang tinukoy niya nga sarili niya ay siya ay matibay na bato. Upon this rock I will build my church. Isang rock, isang batong matatag ang pinagtatayuan ng church. Ang church ay tayo yon. Tayo ay tinutukoy ng mga small stone dun sa rock na ito o sa batong ito. Tingnan natin sa number 2 ng letter D, an assembly must be constituted. Ano pa ang binubuo ng church? Yung number 1, hindi dapat yan binubuo na tayo ng mga kung ano-ano lamang. Dapat matatag yung pagkakabuo sa atin. Number 2, so too, a New Testament church is not by made up of just anything or anyone. God specify the correct component of New Testament. Yan. Sa church ay in-specific ng Panginoon kung ano ang mga bubuo ng church. Ang specific na bumubuo ng church ay yung mga tao talagang mananampalataya. At ang mga taong ito na mananampalataya ay nakadirekta sa Panginoong Jesucristo na sila ay nakatayo o ang kanilang pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, dito sa Acts chapter 2 verse 41, ito ang palatandaan ng mga bumubuo sa church. Tingnan natin ang Acts chapter 2 verse 41. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Sino daw yung mga bumubuo ng church? Sabi sa Acts chapter 2 verse 41, then they that gladly received his word were baptized. Pag tiningnan nyo dito, gladly receive his word, were baptized. Kaya makikita natin, ang mga bumubuo ng iglesia o ng church ay yung mga tumanggap sa salita ng Diyos, mga naniniwala sa salita ng Diyos. Ano nangyari sa kanila? Nagpabautismo. Ibig sabihin, bago magpabautismo ang tao, meron siyang natanggap na salita ng Diyos. Meron siyang pinaniniwalaan na salita ng Diyos. Nasisiyahan siya doon sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kaya tayo hindi pa nagbabaptize dyan, tinitingnan natin, ano ba ang iyong pananampalataya sa salita ng Diyos? Talaga bang ang salita ng Diyos ay tinanggap mo ng masaya sa iyong puso? Talaga bang ang iyong paniniwala sa salita ng Diyos o sa Biblia ay may tama kang pananaw at paniniwala dito? Kapag ganon, ay madali lang sa atin ang magbaptize. Kasi naiintindihan mo kung bakit ka na-baptize. Sabi rito, and the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Bakit naman napakadali naman na sila ay binautismuhan kaagad? Tandaan natin, ang mga audience ng itong historia nito ay si Pedro ay nangaral. Sino ba ang pinangaralan ni Pedro? Sila yung mga tao na nakikinig na sa Panginoong Jesucristo nung ang Panginoong Jesucristo ay naririto pa sa lupa. Hindi lamang yon, sila yung mga tao na naniniwala sa Torah, sa mga sulat ni Moises, na darating ang Misaya. Kaya nung nangaral si Pedro, ay sabi, then they that gladly receive his word were baptized. Bakit masaya silang tinanggap ang salita ng Diyos? Kasi naunawaan nila na itong sinasabi ni Pedro ay ito yung nakasulat sa aklat ng mga propeta. At ito yung taong nangaral sa kanila, si Jesucristo. Ibig sabihin, meron na silang nakatanim na Word of God. Alam na nila yung Biblia. Kaya tayo, bakit hindi pa tayo nagbabaptize dyan? Kasi, importante na maunawaan nyo muna kung ano ang nakasulat dyan sa Biblia.
at tiyak na kayo doon sa inyong pananampalataya. Masaya kayo doon sa pananampalataya na tinanggap nyo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Hindi yung, kailangan nyo magpabaptize. Kailangan natin ng church ng mga nabaptize na. Kahit hindi nyo pa naman naiintindihan, dahil sa kayo ay nayaya magpabaptize, nabautismuhan kayo. Hindi iyon ang ibig sabihin ng sinasabi rito na the same day there were added unto them about 3,000 souls. Ibig sabihin, ang mga nadadagdag sa church ay yung mga tao na nakaunawa talaga ng salita ng Diyos. Yung baptism ay manifestation lamang na ikaw ay masaya at tinanggap mo yung salita ng Diyos. Diba? Ay, paano yan? Naunawaan ko na yung salita ng Diyos, pero hindi pa naman ako nababaptize. Kung gano'n, naunawaan mo ang salita ng Diyos, bahagi ka ng mga sumasampalataya sa Diyos. At ikaw ay bahagi ng iglesia. Sapagkat ang bahagi ng iglesia ay yung mga sumasampalataya. Ngayon, dahil sa gusto mo na magdeklara ng iyong pananampalataya, nagpapabautismo. Anong ibig sabihin ng bautismo? Ito yung pagdideklara mo na ikaw ay isang mananampalataya. Hindi ito pagsapi o pagiging bahagi ng isang grupo, kundi pagdideklara mo ito na ikaw ay mananampalataya. Sa ibang grupo, ito ang paraan nila na ikaw ay maging isang miyembro. Pero sa atin, hindi. Hindi ito ang paraan. Kundi, ang paraan na paging bahagi ng iglesia natin sa ating paniniwala ay kung ikaw ay maniniwala sa salita ng Diyos. Doon pa lamang, naging bahagi ka na. Ngayon, gusto mong ideklara ang iyong sarili na ikaw ay masaya sa salita ng Diyos na ating pinag-aralan, magpabautismo ka. Gusto mong ideklara o isabihin sa iba na ako masaya ako dito sa pananampalatayang to. Pwede tayong magbautismo. Ganun yon. Hindi ibig sabihin na nabautismuhan ka. Ang bautismo ay walang kaugnayan yan sa kaligtasan. Kundi ang kaugnayan ng bautismo, ikaw ay masaya na handang sumunod sa salita ng Diyos na iyong narinig. Ipinapahayag mo na gusto mong sumunod. Kasi ang ibig sabihin ng bautismo o baptism, baptiso sa wikang Griego ay nilubog. Ano bang ibig sabihin ng nilubog? Ang simbolo nito, ikaw ay namatay nakasama ni Kristo at muling nabuhay nakasama ni Kristo. Naniniwala ka doon. Kaya nga, bago ka magpabautismo, dapat naniniwala ka talaga na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa iyo at nabuhay para sa iyo. At gusto mong maging bahagi ng pananampalatayang ito. Yun lang ang declaration mo ng iyong pananampalataya, ang iyong baptism. Kaya ang baptism, yan ay manifestation lang ng pananampalataya. Ang totoong nangyayari ay nagmumula yan sa puso ng isang tao na siya ay masaya doon sa salita ng Diyos. At sila ay nadagdag doon sa iglesia. Ilan ba yung were added? Sabi dito, 3,000 soul. Nung narinig nila yung salita ng Diyos, masaya sila doon sa salita ng Diyos, wala naman hadlang para hindi sila bautismuhan. Kasi gusto nila masaya sila doon sa salita ng Diyos na narinig. Kaya, diniklara nila na sila ay bahagi ng iglesia. Kaya makikita natin na ang bumubuo ng iglesia ay yung mga taong sumasampalataya at masayang tumatanggap sa salita ng Diyos. Kung may tanong pa kayo dito sa number 3 na sa letter D. Sa letter D na pinag-aralan natin, an assembly must be constituted. Ang church ay binubuo ng mga taong sumasampalataya at masaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan ang letter D. Kaya ang church, makikita natin, ano ba ang church? Ang church ay tinatawag itong local, visible, nakikita, at organized.
Pag sinabing organized, ito ay may head, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, may body, walang iba kundi yung mga believer. At itong pinag-aralan natin ngayon, letter D, ito ang church ay constituted, ibig sabihin binubuo. Sinong bumubuo? Yung mga mananampalataya na masayang tumatanggap sa salita ng Diyos. Yung baptism ay manifestation lamang ng iyong kasiyahan sa pananampalataya sa salita ng Diyos, na gusto mong ideklara na ikaw ay naniniwala sa Panginoong Kristo at ikaw ay tumatanggap ng kanyang salita. Kung doon sa yung mga sumampalataya, yung mga masayang yun na tumatanggap sa Panginoong Kristo at nag-aaral ng salita ng Diyos, sila ay naging bahagi ng church. Okay, kung kayo ay may tanong, i-send nyo lang dito sa GC at pag-uusapan natin at yun yung ating magiging topic kung may tanong kayo. Kung wala naman, itutuloy natin ang ating lesson sa susunod. Maraming salamat sa inyo at magandang araw.